total loss, total damage, total wreck ang sasakyan mo, magkano kaya ang matatanggap mo sa insurance? Alamin natin. Para sa frequently asked question number 17, na-involve ako sa isang car accident and per evaluation ng insurance company ko, total loss po daw ang vehicle ko. Magkano po ba ang marireceive ko sa kanila? At ito ang sagot. Babayaran ka ng insurance company based on the fair market value ng inyong sasakyan at the time of accident o yung amount of coverage na nakasaad sa inyong policy, whichever is lower. Less any deductible participation fee na nakalagay sa policy mo. Halimbawa, ang amount of coverage sa policy mo ay 500,000 pesos at na total loss ang vehicle mo. At during the accident, ang fair market value ng sasakyan mo ay nasa 400,000. Kaya ang babayaran ng insurance ay 400,000 lamang. Kung may deductible ka na 2,000 pesos, ang matatanggap mo ay 398,000 pesos na lang. At ito ang proseso ng pagbayad. Kung naka-mortgage o naka-finance ang sasakyan mo, uunahin ng insurance na babayaran ang natitirang balance sa financing company o bangko. Pagkatapos, kung may natira, ibibigay sa iyo. Sa parehong halimbawa kanina, kung may utang ka pa na 350,000 sa bangko, babayaran ng insurance ang bangko ng 350,000 at ang natitira na 48,000 ay mapupunta sa iyo. Ngayon, alam mo na kung magkano ang maaari mong matanggap if na total loss ang sasakyan mo. Don't forget to like, share at i-follow kami para sa iba pang insurance tips at kaalaman. Wala akong kasalanan sa nangyaring aksidente. Bakit ako o ang aking insurance ang kailangan magbayad? Pero bago tayo magpatuloy, paki-double tap muna ang screen at i-follow kami para sa mga important topics about vehicle insurance. Para sa frequently asked question number 18, ano po ba ang ibig sabihin ng no-fault indemnity? Ang no-fault indemnity means that the insurance company will pay any claim for the bodily injury or death to any third party or passengers kahit na hindi pa napapatunayan kung sino talaga ang may sala or may kapabayaan. Nakasaad ito sa Section 391 ng Insurance Code at Section 2 sa policy cover nyo. Ang reason po nito ay para mabigyan ng mga biktima o ang mga pamilya nito ng immediate compensation while pending po yung investigasyon kung sino ba talaga ang responsable sa nangyaring aksidente. Hindi po covered sa no-fault indemnity ang sira sa sasakyan or anumang properties. Ang covered lang po sa no-fault indemnity ay bodily injury or death sa third party or passengers. And ang amount po na babayaran ng insurance company ay not to exceed 15,000 pesos only. Pero sino nga ba ang magbabayad ng no-fault indemnity? Unang-una, the claim must be made against the only one vehicle owner or yung insurer niya at wala kang opsyon na pumili kung saang owner or insurer ka mag-claim. Pangalawa, as a rule, the vehicle owner or insurer kung saan ka nakasakay, meaning riding, mounting, or dismounting, will pay the no-fault indemnity. Kaya that's it for today. If you have any questions about this topic, please feel free to ask or comment down below. And if you need vehicle insurance, just send us a message anytime. God bless po and have a nice day. All is well.